Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Kung first time ka po dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang nanonood po ng ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayong nanonood dito sa ating gawain, but kasama rin po natin yung ating buong tribe sa panonood ng Bonfire Night. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Oh, thank you, Jesus. I'm not a warrior. I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the walls. Won't stop until I see them fall. I'm gonna stand up, step out when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the wall. I won't stop until I see him fall. I'm gonna stand up, step out when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David.
confident. Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Come on! Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David. Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Oh, till I can face my giants with confidence. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa lahat po na nanonood dito ng live sa ating Bonfire Night, reminder po na habang tayo po ay nakikinig, mag-engage din po tayo sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Vernasnet, a leader of leaders, one of the staff of School of Leaders 1. Let's welcome Jemarie Tolomia. Good evening mga ka-bonfire. Ayan, so good evening po sa lahat ng mga nasa live tonight. Ayan, so good evening po sa lahat ng primary, sa lahat po ng pastors, sa lahat po ng invites, disciples, and sa lahat po ng bago pa lang dito po sa gawain is good evening po sa ating lahat. Ayan, so nais ko pong pasalamatan unang-una muna ay ang ating Panginoon sa panibago pong opportunity ulit na ipinagkaloob niya po sa akin to share His word po sa gabing ito. Ayan, so very thankful din po kila Pastora Adelia, kila Pastor Rami sa opportunity po na ipinagkaloob po nila sa akin. And especially sa aking pong leader na si Miss Verna. Ayan, so salamat po sa guidance din na patuloy nilang ibinibigay sa akin bilang isa pong speaker. Ayan, so nagpapasalamat din po ako sa mga Bonfire admin. Ayan, sa patuloy po na kanilang paggabay din sa mga speaker po na tumatayo dito sa harapan. Ayan, so shoutout na rin po sa aming network na Team Jeremiah and sa akin pong cell group na narito rin po sa live ngayong gabi. So bago po tayo muli magsimula sa message po na gustong iparating sa atin ng Panginoon ngayong gabi, is tayo po muna ay magsisimula sa pangbungad po na panalangin. Sige po, let us pray. We praise you, Heavenly Father, Panginoon, Lord God. We thank you, Panginoon, sa gabi na to, Lord God, na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, nang siyang manatili, Panginoon, sa puso't isipan ng mga narito, Panginoon, sa gawain na to, Lord God. I pray, Panginoon, na patuloy mong puspusan, Panginoon, ng iyong pong banal na spirito, itong gawain, ang bawat isa, Lord God. And also, Panginoon, ako, Lord God, na siyang magdi-deliver ng iyong mga salita, Lord. I pray na patuloy na tanging mga salita mo lamang, Panginoon, ang siyang lumabas, Panginoon, sa aking mga bibig, Lord God. I pray na patuloy, Panginoon, na kumilos ang understanding, Panginoon, na patuloy naming magkaroon ng application, Panginoon, ng bawat narito, Panginoon, sa gawain. I pray, Panginoon, na walang maging distractions, Panginoon, na even online, Panginoon, ng gawain is I pray na patuloy naming maunawaan at magkaroon, Panginoon, ng application ng bawat isa na hindi lamang namin ito napakinggan tonight, bagkus kami ay mare-restore at mababago at ma-remind talaga, Lord God, sa nais mong iparating sa amin ngayong gabi. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang pinasasalamatan namin sa gawain na to. Patuloy ka naming itinataas. In Jesus' name we pray. Amen and
Amen. Ayan. So, good evening po muli sa bawat isa sa atin. Ayan. So, sa mga nakaraan pong Friday, ayan, I hope po na na-bless po tayong lahat, 'di ba, sa naging message talaga ng bawat speakers po. Ayan. So, I know na nagkaroon din ng application, 'di ba, yung bawat isa na nakita naman po talaga natin din, 'di ba, doon sa mga bonfire speaker natin, yung kumbaga yung revival or yung restoration din na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. So ngayon po na nasa pangalawang buwan na po tayo ng year 2026. Ayan. So gusto ko lang pong kamustahin lang din yung bawat isa sa atin, 'di ba? Especially na itong buwan po ng February is napaka-special, 'di ba po, sa bawat isa. Pero bilang leader and disciples po, nakita ko po talaga dito na ano ba talagang real essence ng love, 'di ba po? Na parang ano ba talaga yung love para sa atin, 'di ba? Bakit nga ba tayo naglilingkod? Bakit nga ba natin kailangan mag-win and mag-invite ng mas marami, 'di ba? So tayo po bilang mga nakakilala talaga sa ating Panginoon, bilang napatawad, bilang minahal din po ng ating Panginoon. Ayan. So nakita ko po talaga dito na kapag pala tayo ay minahal, 'di ba? Tayo po ay may ginagawa, 'di ba? So ang tanong po ngayon is, sino ang first love mo? Ayan. So, napakahalaga po talaga na makita or maunawaan natin na sino nga ba naman kasi yung first love natin or yung first love mo. Ayan. So, pwede po ba tayong mag-mention or mag-comment dyan, di ba? Sa ating pong live. Ayan. So, sinong first love mo? Di ba? So, ang magiging reminder lang din po talaga sa atin ng Panginoon ngayong gabi is, muli nating alalahanin. Ayan. So tonight po is muli nating alalahanin kung sino talaga ang first love natin bilang isang mga disciples and leaders tonight. Ayan. So ang ating pong team tonight is Go Back to Our First Love, Reviving Our Hearts. Ayan. So napili ko po talaga din itong topic lalo na po ngayong February kasi it reminds everyone po talaga na hindi nasusukat sa kondisyon ng tao talaga ang tunay na pag-ibig, di ba po? And I know na marami sa panahon ngayon, especially sa mga kabataan, di ba po? Shoutout sa lahat ng mga kabataan na nandito po sa ating live. Ayan, so I know na marami pong kabataan talaga sa panahon ngayon, di ba? Na we are seeking for attention, for love, di ba po? For approval ng ibang tao, di ba? Especially sa opposite sex, di ba? Pero ngayong gabi, especially sa mga invites, sa mga bago po na nasa gawain ngayong gabi, I hope that this message will help you find your true love or your first love, di ba? To remind us na bumalik kung sino nga po ba talaga ang ating first love, which is ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So sa ating pong text, sabi po dito in Revelation 2, verse 2 to 5, or sa ESV version po, sabi po dito, I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. So 5, remember therefore, from where you have fallen, repent and do not do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ayan. So dito po sa Revelation, I hope na nakakapag-devotion po talaga ang lahat. And nakita ko po talaga dito na if nakakasabay po talaga tayo sa devotion, marami po sa atin ang familiar na talaga dito sa verse po na ito. 'Di ba? So balikan lang po natin or muli po natin, kumbaga aralin or unti-untiin kung ano po ba talaga yung sinasabi dito sa ating text. Ayan. So ito pong verse na to or yung ito pong mga ito pong book na to, 'di ba? Sinasabi po dito na ang Lord or si Jesus po is kinakausap niya, 'di ba? Jesus is talking to the church in Ephesus, 'di ba? Na alam ng Lord yung ginagawa nila. Alam ng Lord or nakikita ng Lord yung hard work na ginagawa nila. Their patient, their faithfulness,
'Di ba nakikita ng Lord kung gaano ka-active yung mga tao na nandoon, 'di ba po? So alam ng Lord sa ngayon din kung ano yung kasipagan na ginagawa ng bawat isa, anong effort yung ginagawa ng bawat isa, anumang time yung pinagkakaloob natin sa gawain, nakikita ng Lord yan. Di ba po? But, the question is, ayan, di ba po? Sabi nga po, how can we return to our first love so we can effectively win souls and make disciples? Ayan, so, ang question po natin is, paano nga ba tayo babalik, di ba, sa first love na which is ang Lord, di ba? Ang Panginoong Hesus po, ang siyang first love talaga natin. So marami po sa atin talaga sa ngayon, di ba? Ang nakain talaga ng sistema ng mundo. Gusto natin yung first love natin is yung tao, di ba? Kailan yung first love natin, di ba? Sabihin na natin high school, di ba? Senior high, or may mga ano pa po ba dito para nagkaroon ng first love na very bagets, di ba? Parang napakabata natin, di ba? So, yun po yung ano kasi, kumbaga, yun yung standard kasi ng mundo. Di ba po na parang, meron po akong friend dati na sabi niya, wala po talaga siyang, parang wala siyang crush, ganun. So, parang, ang nagiging respond po, di ba kapag kabataan kasi ang nagiging respond, wala tong ano, parang kakaiba ka kasi wala kang first love, di katulad namin, ganto ganyan. Di ba, nagkakaroon po tayo ng standard pagdating sa love. Pero bilang disciples and leaders po pala, or kayo po na narito po sa ating live tonight, di ba, ano po ba para sa inyo kapag sinabi nating first love? Di ba, na paano nga ba natin mauunawaan na ang Lord pala ang siyang tunay talaga na first love ng bawat isa sa atin. So this message po talaga will remind especially leaders na muling nagkakaroon po ng pagbaba na or panlalamig, di ba po, na paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung babalikan nga po natin yung Revelation, di ba, alam po talaga ng Lord yung mga bagay na ginagawa natin. Pwedeng sa church, masipag tayo. Pwedeng kay leader, sobrang sipag natin, especially online, di naman tayo nakikita talaga personally ng ating mga leaders, di ba po? Pwedeng prayer, nakakapag-send tayo ng picture, pwede sa morning, sa devotion natin, pwedeng nakakapag-send tayo, di ba po? Pero, paano nga po ba talaga yung connection din natin sa ating Panginoon, di ba? So, how can we parang effectively win people if hindi natin alam kung sino talaga yung first love? Or bakit nga ba natin ginagawa ang paglilingkod ng walang pagmamahal? First point po, sabi dito, recall or remember where you started. Ayan, so it is a reminder, especially po sa akin talaga, nung ginagawa ko po itong message, I pray po talaga sa Panginoon na gusto ko yung message na ibabahagi ko po tonight is ako mismo yung matatamaan habang ginagawa ko po siya. So yun po, point number 1 natin is to recall. Diba? Alalahanin natin. Sabi po sa Revelation 2:5, ayan, remember therefore from where you have fallen. Diba? So sabi nga po, Jesus didn't say work harder. He said, remember. Amen po ba? To recall. Napakahalaga po na sa paglilingkod po pala natin, especially sa mga matagal na po dito sa church, di ba? Kailan po, kung naaalala nyo po, kailan pa po ba ninyo na parang naibigay talaga ng gusto yung inyo pong paglilingkod sa Lord? Di ba? Naaalala nyo pa po ba kung ano yung unang-unang pinag-pray nyo sa ating Panginoon nang kayo po ay maging isang leader na? Diba? Nakapasok na sa live class or naunawaan nyo na talaga yung ginagawa natin para po sa ating Panginoon at the same time para din sa iba pang mga tao. Diba? So hindi po sinabi lang ng Lord sa atin na na sipagan lang natin. Diba kasi lahat tayo pwedeng maging masipag Amen po ba? Pwede tayong everyday nasa church, di ba po? Pwede tayong, sabihin na natin, kaya na nating basahin yung ilang books sa Bible, di ba po, in a day. Pero ang Lord po kasi gusto niya na maalala mo kung kailan talaga kailan yung unang sinorender mo lahat sa Panginoon. Di ba? Kailan mo sinabing mahal kita, Lord? Di ba? Kailan mo sinabi na, Lord, ikaw lang sapat na? Di ba? Kasi baka sa ibang tao na po natin nasasabi yung mga ganong salita Di ba po, ang dali-dali sa ating mga tao na sabihing mahal kita sa ibang tao. Di ba po, especially sa mga may loved ones po dito, di ba? Ang dali-daling sabihin. Pero, bakit po pagdating sa Lord, parang may guilt, di ba? Bakit may guilt kapag sinabi nating, Lord, I love you, Lord? Di ba? Bakit may guilt? Kasi may nagagawa po tayong mali. Which is yung pagiging selfish natin, di ba? Na parang,
ibibigay na lang natin yung oras natin sa Lord, hindi pa rin po natin nagagawa. 'Di ba? So it is time talaga po, or it is the time talaga to recall. Muli po tayong bumalik talaga sa pinakauna nating paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba, naalala niyo pa po ba 'yon, yung mga kabataan po dito, 'di ba, especially kami. Sobrang nene po talaga naming nag-start sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nakita ko po talaga kung gaanong preservation po talaga yung pinagkaloob ng Lord sa amin, 'di ba? Ang dami pa ring kumbaga, kung hindi ko po siguro sinorender din yung sarili ko nun sa Lord, kung hindi ko rin po talaga tunay na naranasan yung pagmamahal ng Lord sa buhay ko, siguro po isa na rin ako sa mga kabataang lagi pong nasa social media, kabataang laging nasa kalye, di ba? Basta kabataang typical na kabataang makikita nyo lang sa paligid, di ba po? Hindi na natin isa-isahin kung ano po yung mga ganong klaseng kabataan. Pero yun nga po, di ba? I-recall ng bawat isa sa atin kung kailan mo huling sinabi sa Lord, 'di ba? Yung mahal mo siya, 'di ba? Kailan mo binigay talaga yung best mong paglilingkod sa ating Panginoon. So sabi nga po, remember the beginning. Ayan, remember the first time you encounter Jesus. Remember when prayer was not a burden, 'di ba? Remember when reading the word excites you. Then last, remember when you cared deeply for people and their souls. Ayan. So, napakahalaga po talaga, di ba, na yun nga po, muli nating alalahanin. Kasi kapag naalala na natin na ganito yung ginawang salvation sa akin ng Lord, ganito niya ako minahal, ganito niya ako tinanggap, di ba? Minahal tayo ng Lord ng walang kondisyon kasi, di ba? Minahal niya tayo ng ano man yung itsura natin, ano man yung pamumuhay natin, di ba? Ano man yung estado ng buhay natin, di ba? Pinili at minahal niya tayo. So, let us remember everything po talaga from the start, di ba? Balik talaga tayo sa pinakauna kung bakit tayo naglilingkod. Especially sa mga may panlalamig, 'di ba? Sa mga naging stagnant, lalo na po ngayong kakapasok pa lang ng year 2026, 'di ba? February pa lang, I know na may mga tao pa rin po or mga naglilingkod na medyo nanlalamig po talaga sa gawain, 'di ba? So, it is reminder po talaga ng ating Panginoon na bumalik ka na, 'di ba? Ikaw ang dapat bumalik. Wala tayong dapat antayin na bumalik sa buhay natin kasi ang Lord mismo inaantay niya na maalala mo at bumalik ka sa paglilingkod na ginagawa mo nung una mo siyang na-encounter. Amen po ba? So sabi nga po, leaders and disciples, remembering help us see the differences between then and now. Di ba po, tingnan nyo na yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Di ba, tignan na natin yung buhay na meron tayo. I-compare po natin siya nung panahon na unti-unti pa lang natin kinikilala ang ating Panginoon. Di ba? And yun nga po lalo na sa mga sa mga naging stagnant, sa mga parang nakampante na lang, sa mga hindi na na-excite when it comes to reading the Word of God, 'di ba po? Kasi po 'di ba parang yearly naman tayo nagbabasa talaga. So minsan nakakabisado na natin, minsan for example po parang binabasa na lang natin siya, 'di ba? Nagpe-pray na lang tayo, pero wala na yung heart natin doon. Wala na yung pagmamahal. 'Di ba po? So hindi pa rin siya matatawag na tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. So, starting tonight po, 'di ba, I encourage everyone to remember, 'di ba, yung love and salvation talaga na ipinagkaloob sa iyo ng Lord. First day na nakilala mo or na-encounter mo ang ating Panginoon. So, sabi nga po, sometimes we don't realize we've drifted because drifting happens slowly. Ayan, so kapag hinayaan natin, kahit po sabihin na natin tayo, di ba po, bilang mga naglilingkod sa Lord, kapag hinayaan natin na unting-unti tayong nawawala sa prayer, nawawala sa pagde-devotion, nawawala na sa gawain, sa simbahay, sa cell group, di ba? Hindi po siya magandang, parang hindi po siya magandang gawain talaga. Kasi unti-unti rin po nating parang hinahayaan yung ating mga sarili na kainin ng sitwasyon, manalo ang kalaban sa buhay natin. Kasi nga, naging, kumbaga parang nakasanayan Di ba po, hindi na, kumbaga parang naging part na lang siya ng lifestyle, pero wala na yung heart. Di ba? So, hindi po talaga natin siya matatawag na tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. So, mahihirapan din po talaga tayo mag-win ng marami pang kabataan, kababaihan, or mga kalalakihan sa gawain kung tayo po personally is hindi rin maayos yung paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon. So sabi nga po tonight, let us ask
ourselves. Ayan. Do I still love Jesus the way I did at first? Or do I still enjoy His presence? Ayan. So, kayo po mismo ang makakasagot niyan. Diba? Kung ano po ba talaga yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Diba? Mahal mo ba talaga ang Lord? Kung mahal mo ang Lord, bakit may excuses ka palagi? Di ba po? Bakit lagi kang wala? Bakit lagi kang may mga sineset din na priorities, di ba? Bago ang Lord, di ba? Bakit parang burden na ang gawain ng Lord? Di ba? So, ito po talaga yung matatawag natin na na buo yung pagmamahal mo sa Lord kapag ginagawa mo lahat. 'Di ba? Hindi man akma or hindi man tayo komportable sa lahat ng gagawin sa paglilingkod sa Lord is gagawin natin because mahal natin ang Lord. 'Di ba nga po sa tao kahit hindi naman tayo komportable, 'di ba kapag mahal natin yung isang tao, ibinibigay or binubuhos natin yung ating mga sarili. So, bakit hindi natin siya kayang gawin sa ating Panginoon? 'Di ba? So, tonight, let us recall. Amen po ba? Ayan. So, next po is point 2 po, sabi nga po, return. Ayan. So, after nating mag-recall, tayo po ay mag-return. Ayan, come back to God wholeheartedly. Ayan, so sabi nga po, di ba sa verse kanina is repent. Ayan, napakahalaga po talaga na tayo po ay may repentance na ginagawa sa ating Panginoon. Di ba? Kasi mahirap po talaga maglingkod naman sa Lord na hindi rin tayo nag-aas ng forgiveness. Di ba po para nang nating nilalaro ang Diyos Kumbaga baka nga hindi na tayo pinakikinggan ng Lord kung mas mananaig yung pride natin bilang mga tao. Di ba po? So sabi nga po, returning means repentance. So hindi tayo magiging komportable sa pagbabalik loob natin sa Lord kung hindi natin nagagawa fully or nang tapat talaga yung repentance. 'Di ba po? Ano man 'yan, ano mang kasalanan 'yan, 'di ba? Kapag talaga nakita ng Lord sa puso natin na totoo talaga tayong nagre-repent, 'di ba? Dun sa mga kasalanang nagawa natin. Hindi po magdadalawang isip ang Lord na tumugon, 'di ba, sa atin, especially sa mga prayers po natin. So sabi nga po, it's not just feeling sorry but it's changing direction. Ayan, so kapag nagrepent na tayo sa Lord at hindi na po muling bumalik doon sa mga pagkakamalit, pagkukulang po natin sa Lord, doon po natin unting-unting mararanasan yung redirection naman ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kapag hindi tayo nagrepent, hindi po natin makikita talaga yung redirection na pala tong ginagawa ng Lord sa buhay ko. Kaya pala hindi binibigay ng Lord to kasi nga, yun yung mismong makakalagay sa atin into danger. Di ba po? Kaya pala may mga prayer ako na hindi niya sinasagot agad kasi nga, ini-evaluate ng Lord Kapag binigay ko to sa'yo, mananatili ka ba sa akin? Di ba may mga pagkakataon nga po na may mga prayer tayong feeling natin tinetest tayo ng Lord. Di ba po sa parang area ng buhay na to, na pinag-pray kasi natin to Di ba? So yung mindset po natin is baka answer prayer na to ng Lord. So igagrab ko to. Pero once po talaga na bumangga na yung prayer natin sa nais ng Panginoon, hindi na po natin siya masasabi na under na ng favor ng Lord Amen po ba? So yun, napakahalaga po talaga na after nating maalala, 'di ba, yung pagmamahal, yung salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, 'di ba? Napakahalaga po na manumbalik na tayo sa Lord, 'di ba? Humingi na tayo ng kapatawaran, magpakababa tayo. Amen po ba? Kasi walang magagawa yung pride nating mga tao 'Di ba po? Tayo lang mismo din ang nagpapahirap sa ating mga sarili. At ang lumoloko, di ba po, sa ating mga sarili. Kasi nga, hindi pa tayo nag-aas ng repentance sa Lord di ba? Ayaw nating mag-repent, di ba? Gusto nating ganto, ganyan. So yung katigasan po ng ulo din natin minsan, ang siyang naglilid sa atin kung bakit rin po tayo, kumbaga, nabibigatan sa gawain. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maunawaan natin na hindi nagagalit ang Lord kapag talaga nagpakababa na tayo sa Kanya. Di ba? Sabi nga po, God is not angry, He is calling you back. So marami po sa atin ngayon, so I know po talaga na marami tonight ang makaka-relate dito. Di ba na maraming tao na ang ginamit sa buhay mo, di ba, para manumbalik ka sa Lord. So minsan, sinasabi nga po talaga, di ba, na meron talaga tayong free will to choose kung sa mundo ba tayo or sa Lord tayo. Di ba? So I know na marami sa atin dito ang naka-encounter na nagbalik sila sa mundo.
tas nagbalik din sila sa Lord. Tas babalik na naman sila sa mundo. Di ba ano pong buhay kaya yung nangyari sa inyo that time? Kung may mga naka-experience man po dito. Di ba gaano ka chaos yung buhay nyo po nung mga panahon na ganun yung naging, ganun yung naging palitan ng buhay nyo po. Di ba? So let us stop playing God po talaga. Kasi sa paglilingkod po sa Lord, privilege po siya hindi talaga siya burden, 'di ba? So hindi po mape-preserve ang mga kabataan dito sa church kung ganun po yung ginagawa namin, 'di ba? So praise God po talaga kasi grabe po talaga yung preservation din talaga na pinagkaloob ng Lord sa buhay ko. So ano lang po talaga, parang short testimony lang po na marami po talaga tayong encounter sa church na iba't ibang ugali, 'di ba? Minsan parang may mga tao dyan na they will intentionally hurt us, pero kapag lamang talaga yung pagmamahal na nararanasan natin sa ating Panginoon, hindi siya makakaano. Kumbaga hindi tayo madadaig ng mga kung anumang pain, anumang confusion, di ba po, anumang nagawa ng mga tao na to sa atin. Kasi it remind us to focus, di ba po, only to one. Kundi po talaga, yun po ay ang ating Panginoon. Di ba po? So napakahalaga na wag na nating sagarin naman ang ating Panginoon. Di ba? Alam naman natin na gracious ang Lord, na mapagmahal ang Panginoon, mapagpatawad, di ba po? Pero wag nating sayangin talaga yung chance, di ba, na maraming inilalatag na tao ang Lord, na maibalik ka lang, di ba, sa gawain. So minsan choice na talaga natin. Di ba po? Choice mo na Choice mo nang maglingkod or hindi. So may mga tao lang po talagang ipagkakaloob ang Lord sa atin to remind us na muli kang itinatawag or muli kang hinahatak ng Lord pabalik sa Kanya. So wag na po tayong magmatigas, di ba, patuloy po talaga ma-develop ng bawat isa sa atin yung pagsunod and yung pagiging submissive po talaga natin sa mga pinagkaloob niyang leaders sa atin. Kasi I know po na hindi yan inilatag lang ng Lord sa atin nang wala lang. 'Di ba? So kabataan man 'yan, mas bata man sa'yo, mas matanda man sa'yo, patuloy po natin silang respetuhin. 'Di ba? Sabi nga po, honor, 'di ba? Let us honor those authority na inalapag or ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So sabi nga po sa James 4:8 in ESV version po, sabi nga po, draw near to God and He will draw near to you. So cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ayan. So, yun po, napakahalaga talaga na tayo po bilang mga tao. Kasi kahit ano naman po talagang prayer din gawin ng ating mga leaders, kung tayo bilang mga disciples is hindi rin talaga, or parang wala din talaga tayong desire na mapalapit sa ating Panginoon, mahirap din or wala rin po talaga mangyayari. Kahit anong fasting, anong prayer yung gawin ng ating mga leaders, walang mangyayari kung tayo po personally is ayaw nating mapalapit sa ating Panginoon. Ayan, so sabi nga po, returning means going back to prayer, ayan, going back to the Word of God, then going back to intimacy with Jesus. Ayan, so tonight po I pray, di ba, na muling ma-remind ang bawat isa sa atin, na muling manumbalik. Di ba, balikan natin yung gaano tayo kasipag ng morning prayer, 'di ba? Nauuna pa tayo sa alarm, 'di ba po? Sa pagbabasa ng Bible dati umaga tayo, ngayon nasa gabi na lang kasi nga pagod na sa trabaho, 'di ba? So kailangan po align talaga lagi yung ginagawa natin Kasi po tayo lang din mismo yung nagpapahirap sa paglilingkod na ginagawa natin. 'Di ba na dapat pala mabunga na kami, dapat pala nakakatulong na ako sa network namin, dapat pala may cell group na ako kung hindi lang ako naging matigas yung ulo. Di ba kung may mga ganun po tonight ang parang nagkakaroon ng reflection, di ba, I-pray po talaga na simulan na natin. Di ba, now it's the time, di ba po? Now it's the time talaga na muli tayong manumbalik. Di ba, yung natin, yung parang desire natin na gustong-gusto nating makausap ang Lord, di ba, gusto nating nakakarinig or nakakabasa ng salita ng Lord. Then yung intimacy po talaga, yung ikaw mismo, yung may gustong ma-develop yung love nyong dalawa ng Panginoon. Di ba? Kasi hindi pwedeng ang Lord lang di ba po? Kasi kung sa tao nga po, hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal, dapat dalawa, di ba po? So napakahalaga na sa Lord, maibigay natin yung pagmamahal din na ipinapakita ng Lord, di ba po? So kapag naalala na natin, di ba, yung love na ipinaranas sa atin ng Lord, madali na lang sa atin to share the love also sa iba pang mga tao. Ayan. So sabi nga po, not because you have to, but because you want to. Di ba po? So when we return to God, He restores not just our joy, but our purpose. Ayan. So kapag po may iba pa dito, di ba, nasa sobrang tagal na po sa church, is nalilito pa rin kung ano po yung purpose ng buhay nyo. Di ba? Now it's the time to return.
'Di ba? Remember and return sa mga sa mga ibinigay na pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba kung gaano nag-work yung Lord hindi lang sa iyo kundi sa family mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo or anumang estado na ng buhay mo. 'Di ba? Ang Lord talaga ang siyang nagdala sa atin or sa iyo diyan kung nasaan ka man ngayon. So as we recall and return sa ating Panginoon, dito na po papasok ang point 3. Ayan, refocus. 'Di ba? Naalala na natin bumalik na tayo Ang need na lang nating gawin is mag-refocus, 'di ba? To the works refocus, do the works you did at first. Ayan. So sabi nga po sa Revelation 2:5, and do the work you did at first. So sabi nga po, Jesus did not say do new works. 'Di ba? Hindi sinabi ng Lord na gawin mo to kasi panibago to, 'di ba? Hindi po. Kundi sinabi ng Lord is do the works you did at first. Gusto ng Lord makita muli yung prayer na ginagawa mo dati, yung devotion na may pa-design ka pa dyan, di ba? Umiiyak ka pa sa pagde-devotion kasi nga ganun yung nafe-feel mo di ba? Pero ngayon kung tatanungin po kayo, ano na yung nafe-feel nyo kapag nagpe-pray? Di ba parang nakagawian na lang po ba? Na para bang, ay nabasa ko na to dati, gawan ko na agad, madali na lang gawan, di ba po? So kumbaga kung ganun po yung nagiging, kumbaga, kung ganun yung nangyayari na, wala na po talaga yung kumbaga intimacy natin nun sa Panginoon Kasi nabasa na natin siya. Amen po ba? Hindi na siya parang hindi na siya yung parang gusto pa natin muling tuto at ma-remind sa salita ng ating Panginoon. So yun, I hope po talaga na patuloy nating maalala. 'Di ba po? Patuloy tayong mag-focus sa Panginoon. Hayaan na natin yung ibang tao. 'Di ba po? Hayaan na natin kung ano yung ginagawa nila. Mag-focus tayo sa sarili po natin. Amen po ba? Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi the more na nag-focus po tayo sa ibang tao, is mas gumugulo po. Di ba po? Yung paglilingkod natin. Bakit si ganito? Naglilingkod to Leader pa man to. Disciple din to. Bakit ganito yung ginagawa niya? Bakit ganito yung sinasabi niya? Bakit ganito yung post niya? Di ba po? So minsan, naaano po natin, kumbaga nakikita natin na di na lang ako maglilingkod. Di ba po? Di na ako maglilingkod kasi yung mga naglilingkod, ganun pala yung ginagawa 'Di ba? So mali pong mindset 'yun 'Di ba? Kasi kung sa Lord tayo nakafocus, masaktan ka man, hindi mo man ma-meet yung yung gusto nating mangyari sa buhay natin, 'di ba? Mahirap man na maglingkod sa Lord, 'di ba? Ang hirap man na mag-win ng souls, 'di ba? Pero I pray po talaga na patuloy tayong mag-focus talaga sa ating Panginoon. Kasi kung wala din yung focus natin, sobrang hirap po talaga, especially in winning. 'Di ba? Kasi makikita po ng tao 'yan 'di ba? Makikita ng mga tao 'yan sa buhay natin. Personally, kasi tayo po ang unang magiging parang buhay na patotoo sa buhay ng mga taong wini-win natin, 'di ba? Kahit anong prayer natin sa mga tao, kung nakikita nila sa buhay po natin na walang pagbabago, 'di ba? Na parang na parang sa church banal-banalan tayo, pero sa labas kapag nakita nila tayo, iba na yung buhay natin. 'Di ba? So magtataka po yung mga tao, mas nawawalan or nadi-discourage silang sumama or mag-join sa atin kasi ganun po yung buhay natin sa labas. So it is a reflection po talaga ng tunay na pagmamahal natin sa Lord. Kung hindi lang tayo sa church nagiging tapat, kundi sa labas din. Amen po ba? Wag na tayong wag na nating sayangin yung oras po na nakakapaglingkod tayo sa ating Panginoon. 'Di ba yung oras na nakakapaglingkod tayo sa mga tao? 'Di ba po kasi ako po bilang may leader na po ako, nakita ko po talaga din doon na maapektuhan po pala talaga yung mga nakasunod sa atin kung tayo po personally as leaders is nagkakaroon ng maling focus. Di ba po, yung mundo po talaga sobrang ingay, di ba? Yung mga tao, ang daming sinasabi, especially in online, di ba po? So, dun ko po nakita talaga na kapag pala yung set ng mind natin is nasa standard talaga ng mundo, mahirap pong maglingkod sa Lord. Mabibingi at mabubulag talaga tayo. Pero salamat, di ba po? Salamat sa mga masisipag na leaders, sa mga primary, sa lahat ng pastors, na patuloy pong nagbibigay talaga sa atin ng courage, di ba? Nagsishare ng salita ng Lord. Di ba? Yung wisdom talaga na galing sa Lord na ipinapasa sa mga leaders natin is siya pong tumutulong talaga sa atin. Di ba? Na muling tayong maibalik or mai-align sa kagustuhan po ng ating Panginoon. So yun po, I hope na tonight is mag-refocus ang bawat isa sa atin. Mag-focus ka sa sarili mo, sa cell group mo, 'di ba? Ano bang plano ng network natin, 'di ba? Ano bang goal ng bawat primaries, 'di ba? Ano bang
gustong mangyari ng bawat isa sa atin? Tayo ba ay palago or gusto ba nating mabawasan? Di ba po wala namang naghahangad na mabawasan or mawalan tayo ng cell group. So I hope na ginagawa po natin to hindi dahil sa sinabihan tayo, hindi sa nire-required sa church, kundi dahil nga po sa pagmamahal na naranasan natin sa ating Panginoon. So sabi nga po, when you love Jesus, you serve joyfully. Ayan, nagiging masaya pa po ba tayo sa paglilingkod na ginagawa natin sa Lord? Or baka may iba po dito napipilitan na lang. 'Di ba? So let us pray for those people, 'di ba po, na napipilitan pero patuloy pa ring nagiging masipag sa gawain. So hindi po siya nagtutugma, no? So tigilan po natin yung ganung kilos. Kasi half-hearted po 'yun 'di ba? Pwede tayong pwede tayong magpasabog, 'di ba? Kila leaders, sa ating mga pastors, pero hindi po matutuwa ang Panginoon, 'di ba? So lagi po talaga tayong bumalik, lagi 'di ba, sa ating Panginoon. Laging siya yung gawa natin ng kapurihan. Kumbaga, gawin natin tong isang bagay hindi lang dahil sa ito yung nakakapagpasaya sa atin, nakakapagpasaya sa ating mga leaders or nakakapagpasaya sa ating mga pastors, kundi ito kasi yung ikasasaya ng ating Panginoon. Ayan, so sabi nga po, when you love Jesus, you shared Him naturally. Ayan, so hindi po mahirap sa atin na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Hindi mahirap sa atin to OVE people. 'Di ba? Hindi mahirap sa atin na magbigay kay leader ng prayer of 3 natin, 'di ba? Lalo na po at ngayon ay meron po tayong Plan 40, 'di ba po? I hope na nakakasunod po talaga ang bawat isa. 'Di ba? Lahat ng leaders is nakakapag-downloading kasi marami po diyan ang nagugulat na lang sa mga nangyayari. 'Di ba po? So I hope na patuloy po nakakapag-downloading, 'di ba? May connection talaga din sa ating mga leaders, 'di ba? And wag po tayong matakot, especially sa mga bagong invites po dito. Wag tayong matakot na magtanong. 'Di ba? Ano po bang ginagawa sa cell group? 'Di ba? Bakit po ba may cell group? Bakit po ba kailangan naming pumasok ng live class? Bakit po ba namin kailangan mag-build ng cell group din namin? Bakit po may invitation? 'Di ba? So napakahalaga na meron din po tayong pagtatanong. 'Di ba po? Huwag tayong matakot magtanong. Especially ito po ay gawain natin para sa ating Panginoon. So yun po, sabi nga po, when you love Jesus, you cared for people deeply. Ayan, so kung kakamustahin po, nakapag-OVE na po ba ang lahat? 'Di ba? Ngayong malapit ilang weeks na lang po ang meron sa February, 'di ba? Kamusta po ang OVE record ng bawat leaders, ng bawat disciples, 'di ba? So muli po tayong bumalik talaga dun sa goal na ginagawa, 'di ba? Dun sa vision na inalatag sa atin ng ating Panginoon. So sabi nga po, the problem is not lack of activity, the problem is lack of love. Ayan, so malabong mangyaring magbunga ang isang network, ang isang leader, ang isang church, kung walang pagmamahal yung mga taong gumagalaw dito. Amen po ba? So kapag naibalik natin, na-restore natin yung love na meron tayo sa ating Panginoon, hindi malabong magbunga. 'Di ba? So marami pong network, maraming primary ang nagbunga, not because na masipag or madami sila, not because may nawin silang church, but dahil po talaga sa pagmamahal nila sa ating Panginoon. So bumalik talaga tayo palagi sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. And it will flow, talaga, naturally. Di ba, di na natin namamalayan, ang dami na nating nawiwin. Yung attractiveness na meron tayo is, nakakapag-attract na tayo na may mga tao na nag-PPM sa atin, di ba, may mga lumalapit na sa atin na pag-pray mo naman ako, di ba? So doon pa lang po makikita talaga natin yung attractiveness natin, di ba? Not because sa physical na meron tayo, but sa spiritual life po na nakikita nila, sa transformation na meron na yung buhay natin. Ayan, so sabi nga po, when love for Christ is restored, obedience follow naturally. Ayan, so soul winning becomes a joy and discipleship becomes a privilege. Ayan, so muli po tayo, sabi nga po, di ba, muli po tayong bumalik talaga sa vision natin, di ba? Bakit nga ba kasi talaga tayo nasa gawain, di ba? Ano ba yung contribution na kailangan gampanan na bawat isa sa atin? 'Di ba? To go. 'Di ba? Go and make disciples po talaga 'to eh. Hindi po sinabi ng Lord na go and do good work. 'Di ba? Hindi lang po doon natatapos eh. Hindi niya lang din po sinabi na go and work harder. 'Di ba? Wala po. Kumbaga sinabi ng Lord na go and make disciples, 'di ba? Gumalaw na talaga, kumilos na po talaga ang bawat isa sa atin. And tonight, kung isa ka sa mga nagkakaroon na ng desire, 'di ba? Pray.
pag-pray po talaga natin. I-open na natin kay leader kung gusto na nating mag-open ng cell group, 'di ba? Kung gusto na natin, kung may desire na talaga tayong to win people, 'di ba? Magkaroon po talaga tayo ng courage din na magpa-guide din sa ating mga leaders, 'di ba po? Madedevelop po talaga din yung obedience natin yan when we are truly love our Lord. Ayan. So I hope na this message po will remind Ayan, so I hope po na this message will remind everyone, di ba po, na muli po tayong bumalik talaga sa ating first love. Di ba po, hindi na natin dapat pa pinapatagal. Di ba kasi God is calling us, di ba po? Gusto ng Lord na maalala mo, di ba? Kailan ka huling umiyak sa Lord, di ba? Nang dahil sa masaya ka na gumagawa ng paglilingkod sa Kanya, di ba? So yun, let us recall, ano po yung next? Return and refocus. Ayan. So sa ating pong conclusion, sabi po dito, God call us not just to serve, but to love Him first. So when we recall, return, and refocus, our first love is restored. So a restored love for Christ leads to powerful and effective life of winning souls and discipleship. Ayan, so I hope na this message po talaga is pagbulay-bulayan po talaga natin, no? Na parang, ano pa ba yung mga dapat kong gawin? Ano pa bang dapat kong i-download sa mga hawak ko? Di ba po? Maging talaga, kumbaga, ano na po talaga tayo, magbigay na tayo ng time and effort. Kasi, hindi po natin alam, di ba, kung kailan ang dating ng ating Panginoon, di ba? But this month of February is wag lang tayo mag-focus sa pagmamahal sa tao. Di ba po? Balik na tayo sa Lord. Sa Lord na talaga dapat tayo buong magmahal. Di ba? Kasi ang Lord naman, hindi niya tayo hahayaan na mag-isa lang. Di ba po? So I hope na this month of love, ayan, is muli nating maalala yung tunay na nagmahal at tapat na nagmahal po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. So, I hope na yun po, patuloy tayong mag-engage din talaga sa bawat gawain and reconnect din sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, and sa mga tao. Ayan. So tayo po ay dadako na sa atin pong closing prayer. Sige po, let's pray. We praise you, Heavenly Father, Panginoon, Lord God. We thank you, Panginoon, sa gabi na to, Lord God, na muli mong ni-remind ang bawat isa, Panginoon, na muli kaming bumalik kung sino po ba talaga ang aming first love, which is ikaw po, Panginoong Jesus. I pray, Lord God, na this message will remind everyone, Panginoon, na muling alalahanin, Panginoon, ang iyo pong kabutihan sa buhay namin, Lord. I pray na yung pagmamahal mo, Panginoon, na naranasan namin that day, Panginoon, is patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon, tonight. Patuloy, Panginoon, na mag-return din ang bawat isa. Kung may mga nanlalamig, Lord God, I pray na muli mo silang pag-alabin, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod. And I pray, Panginoon, to help us magkaroon, Panginoon, ng focus, Panginoon, sa gawain, and especially, Panginoon, sa Lord God. I pray na hindi lang po namin ginagawa ang gawain at because na sinabi ng aming mga leaders, ng aming mga pastors, Lord God, but I pray na patuloy kaming kumilos ng dahil sa minahal mo kami, Lord God. And patuloy, Panginoon, na ikaw po siyang magtumulong, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na ma-develop muli, Panginoon, yung paglilingkod namin, yung courage, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, na huwag kaming mawala ng pag-asa, Panginoon, na despite sa ingay ng mundo, Panginoon, I pray na marami pa kaming mawin, hindi lang po locally, but internationally din, Lord God. I pray na marami pang ma-develop, marami pang mawin, and marami pa, Lord, na magpa-undergo sa discipleship, Lord God. And patuloy, Panginoon, na itinataas ko ang buhay ng bawat invites, Panginoon, sa gabi na to, Lord God. Patuloy mo silang hipuin, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan sa mga taong nanlalamig, nanghihina at napapagod, Lord God. I pray na patuloy mong ipaalala sa kanila, Lord God, ang patuloy na pagmamahal at pagsusuporta, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Lord God. Patuloy, Lord, na itinataas ka namin sa gawain na to. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, thank you and God bless, mga ka-bonfire. This is all I want. That the love I have for you
doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. Can you help with that? I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. This is all I pray over everything I lost. That my friends one day come back. Can you help with that? Gotta know you can, 'cause the fire won't mean nothing if it ends right here with me. You want more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you pulled me home. So I give my life for the ones still lost. And I'll see my friends reclaim the first love first again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost. And I'll see my friends reclaim the first love first again. Oh, you'll see this world return your first love you first.
God and thank you, Jem, sa message na hinatid nyo sa aming Bonfire Night. At alam ko, marami din tayong natutunan. That's why we continually encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama natin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga leaders po natin, primary leaders po na nagmamobilize for Friday, sa ating mga cell leaders and sa mga invites. Kung first time nyo po ngayon, pwede po kayo mag-join sa ating mga online cell groups. Pwede po kayo mag-message sa mga nagko-comment po dyan or leave a comment lang po if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating social media accounts, maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So Sunday, 6 a.m. So sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. So Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin yung invitations po natin sa ating mga friends, family, and colleagues para makasama din natin sila na makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Hirami Henares Jr. So, thank you and God bless!